Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tuwing araw ng linggo, inaalala natin ang katotohanang lahat tayo'y may puwang sa tahanan ng ating Ama. Kaya tayong nagtitipon sa banal na piging na ito, ay inaanyayahan na katulad ng alibugang anak, ay magbalik loob, magsisi sa ating mga kasalanan. Kaya sa pasimula ng ating pagdiriwang, halina't dumulog tayo sa kanyang awa. Sinugong tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay, magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama, upang ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, naging hudyat ng bagong buhay ng mga Israelita bilang isang bayang malaya
at may sariling lupain ang pagtigil ng pag-ulan ng mana. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Josue, "Inalis ko ngayon ang kahihiyan ng pagkaalipin ninyo sa Ehipto. Samantalang nasa Gilgal, sa kapatagan ng Jericho, ang mga Israelita. Ipinagdiwang nila ang Paskwa noong hapon ng 14 ng unang buwan. Kinaumagahan, araw pa rin ng Paskwa, kumain sila ng mga pagkain inanin nila sa lupaing iyon. Sinangag na trigo at tinapay na walang lebadura. Pagkakain nila ng pagkaing inani sa lupang iyon, tumigil na ang pag-ulan ng mana. Kaya't mula ng taong iyon, pagkaing inaani sa Kanaan ang kanilang kinabuhay." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Tayo pong lahat, magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin dinidinig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat dinabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila ay iniligtas sa hirap at dusa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na ang sinumang nakikipag-isa kay Kristo ay nagiging bagong nilalang. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya akong kaibigan, di na kaaway. At hinirang niya ako upang panumbalikin sa Kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinibilang ng Diyos na Kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo. At nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan. At ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito, kaya't ako'y sugo ni Kristo. Parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng talinhaga ng alibughang anak
na bagamat binago natin ang ating pagkatao mula sa pagiging anak tungo sa pagiging alipin, pinanunumbalik ng Panginoon ang ating karangalan sa ating paghingi ng tawad sa Kanya. Magsitayo po ang lahat, tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at mga Eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, bigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at doon nilustay ang lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing iyaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid para mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit na mga bungang kahoy na ipinapakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa kanyang sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay na sa gutom dito. Babalik ako sa ama, babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo, hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak, kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya pagkagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamu-amu siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi nyo man lang ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak mong yan, na lumustay ng iyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpapatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kasama, lahat ng ari-arian ko'y sayo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Hindi ko po ipagpapalit ang karanasang makauwi sa aming bahay. Mas nanaisin ko pang kainin yung luto ng nanay ko na kung minsan ay pachamba-chamba. Hindi kasing sarap ng mga nakakain ko sa restaurant. Pero kapag ito'y kakainin ko sa aming tahanan, iba ang dulot na gaan sa pakiramdam kahit ng paghigop sa simpleng sabaw. Ganon din ba ang karanasan ninyo pag umuwi kayo? Kaya yung matutulog ka ng tanghali, siesta, kahit 15 minutes lang, kahit 30 minutes lang na makapagpahinga sa bahay, sa sariling bahay, iba yung pakiramdam. Hindi mo maikukumpara sa pagpunta mo sa mamahaling hotel sa Manila o kahit pa sa mga pinuntahan mong Airbnb sa ibang bansa. Sabi nga sa Ingles, there's no other place like home. Kaya, ganun din ang ating kaluluwa, ganun din ang buo nating pagkatao, ang palaging hinahanap na kaginhawaan nito ay matatagpuan lamang sa tunay nating tahanan. At ang tunay nating tahanan ay kung saan naroon ang ating Ama sa langit. Minamahal ko mga kapatid, ang mensahe ng ating mga pagbasa natin ngayon ay pag-uwi. Kung paanong umuwi ang alibugang anak sa kanyang ama, tayong lahat ay inaanyayahan ngayong panahon ng Kwaresma na umuwi sa ating Ama. Minsan kasi, akala natin ang kasiyahan, ang kapanatagan at kapahingahan ay matatagpuan natin sa labas ng tahanan. Kaya nga nag-iipon ka, matapos kang sumweldo, nakapiso sale pa man din, hanap ka ng ibubuk mong ticket, saan ka susunod na pupunta. Pero kung babalikan mo lahat ng biyahe mo, di ba umuwi ka ring pagod? Nagastusan pa. Pagod na nga, wala pang pera, kaya lalong walang kapanatagan ang kalooban. Pero, ang hinahanap lang naman talaga ng puso mo ay yung pakiramdam ng security na para kang nasa sarili mong tahanan. Narinig natin sa unang pagbasa, yung pagsapit ng mga Israelita sa lupang pangako sa Kanaan. Matagal nilang ipinangarap na makarating doon, na magkaroon sila ng sarili nilang lupa. At nung nakarating na sila doon, kumakain na sila mula sa kanilang pinaghirapan, mula sa lupa na kanilang pinagtaniman. Dati, kumakain sila libre, ibinabagsak lang ng langit ang kanilang kakainin. Pero bakit mas masarap kumain ng pinaghirapan? Sapagkat ito'y itinanim nila sa isang lugar na maituturing nilang kanila, sapagkat ito'y ipinangako sa kanila ng Diyos. Kaya, iba talaga yung pakiramdam kapag alam mong at home ka. Alam mong hindi ka dayuhan. Alam mo na wala kang dapat ikapangamba sapagkat hindi ka magkukulang ng kailangan mo. Kaya nga, yung alibugang anak, bakit ba siya nagbalik? Anong nag-trigger sa kanya na bumalik sa bahay? Pagsisisi ba sa kasalanan? Hindi. Ano ang nag-trigger sa kanya para bumalik sa kanilang tahanan? Tanong niyo sa akin, ano? Nagutom. At yun naman talaga, hindi ba? Madalas umuwi tayo pag tayo'y nagugutom. Hindi lang gutom sa pagkain, kundi gutom sa pagkalinga, gutom sa pagmamahal. Alam kong hindi tayo lahat ay lumaki sa isang masayang tahanan. Pero maaaring ang tahanan mo ay isang kaibigan. Maaaring ang tahanan mo ay isang kapamilya na kumupkup sa iyo. Maaaring ang tahanan mo ay ang tahanan ng isang kabarkada mo. Pero wag nating kakalimutan, lahat tayo may tahanan sa loob ng simbahan. Ito ang tahanan ng ating Ama at linggo-linggo, kahit araw-araw, hinihintay tayo na magbalik dito sapagkat sa piling ng Diyos, makakaramdam tayo ng tunay na pahinga. Amen ba yun? At kagaya ng tatay sa Ebanghelyo ngayon, ipinaghahain niya tayo, hindi nang pinatabang guya, ang inihahain niya sa atin ay ang banal na piging, na ang ating pagkain
ay ang mismong katawan at dugo ng kanyang anak, ang inialay ni Jesus sa krus. At itong nagbibigay ng kapanatagan sa ating kalooban. Hindi ba marami sa inyo pumupunta sa simbahan, kapag nagsisimba may mga problemang daladala, mabigat ang kalooban? Amen? Paglabas ninyo, may solusyon na ba yung problema ninyo? Madalas wala pa rin. Pero magaan na ang inyong kalooban. Bakit? Sapagkat naranasan ninyo ang paggalinga ng ating Ama at ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang mensahe sa atin, minamahal ko mga kapatid, magbalik loob tayo sa ating Ama. Lahat tayo, wag sana nating makalimutan na nakikiraan lang tayo sa mundong ito. This is not our home. Ang mundong ito, ang ating mga pamilya, ang ating mga kaibigan ay panandalian lamang nating tutuluyan. Sila yung mga tahanan natin na maituturing na magbibigay lamang ng kaginhawaan sa atin sa loob ng panahon na naririto tayo sa mundong ito. Pero hindi ito permanente. Dadaan lang tayo dito at lahat tayo'y patungo sa ating tahanan sa langit. Kaya ngayong panahon ng Kwaresma, yun yung ina-anticipate natin. Bakit ba tayo nagfa-fasting? Sapagkat sa langit, hindi na natin kailangang kumain. Bakit ba tayo nagkakawang gawa? Sapagkat sa langit, bawal ang madamot. Sa langit, ang lahat ay bukas sa bawat isa. Bukas loob sa bawat isa. Bukas palad sa bawat isa. Bakit ba tayo nananalangin? Sapagkat wala tayong ibang gagawin sa langit, kundi mapapurihan ng Diyos araw at gabi, kundi makasama ang Panginoon sa habang panahon. Kaya yung ginagawa natin ngayong Kwaresma ay practice ng magiging buhay natin sa langit. Because we are all anticipating the glory of heaven. Do I hear an amen? And that is the reason why we rejoice. Kaya po Laetare Sunday ngayon, sapagkat ngayon ay ipinapaalala sa atin na sa kabila ng pagsisisi natin sa ating mga kasalanan, may Amang naghihintay sa ating lahat. Sabik na salubungin tayo sa ating pagbabalik loob at sa pagkakataong tayo ay sasalubungin niya sa tahanan natin sa langit. Kaya ngayong panahon ng Kwaresma, sana ma-appreciate din ninyo ang awa ng ating Ama. There is always a place for us in the heart of God. Ang Diyos, kagaya ng narinig natin sa Ebanghelyo, katulad ng Ama, palagi siyang naghihintay. Hindi ka pa dumarating, nakaabang na siya para ikaw ay yakapin. Tingnan niyo yung likod. Tumingin po kayo sa likod ng simbahan. Nakikita niyo ba yung kumpisalan? Napansin niyo ba yung shape niyan? Napansin niyo ba parang may bubong? Parang bahay? Sapagkat yan ang pintuan kung saan naghihintay ang ating Ama para tayo'y makauwi sa kanyang yakap. Sa ating pagbabalik loob, inihahanda natin ang ating mga sarili para makisalo sa banal na piging. Ang alibugang anak, bago siya nakikain sa inihandang piging ng kanyang ama, humingi muna siya ng tawad sa kanyang ama. At dapat ganyan din tayong mga Katoliko. Hindi tayo basta-basta nangungumunyon lang. Humihingi muna tayo ng tawad, kaya mahalaga ang kumpisal. At huwag kang matakot, kahit gaano kabigat ang kasalanan mo, may Diyos na tatanggap sa iyo. May Amang magpapatawad sa iyo. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit hinayaan lang ng Ama na lumayo ang kanyang anak? Ibinigay ang mana sa kanya. Hindi ba alam ng Ama ang ugali ng kanyang anak? Alam niya. Pero bakit pinagkatiwalaan pa rin niya? Tanong niyo sa akin, bakit? Dahil confident yung Ama na sobrang mahal niya yung anak niya, na kapag lumayo ang kanyang anak, hahanap-hanapin pa rin ng kanyang anak ang pag-ibig niya. At alam kong kayo na mga nalulungkot ngayon, kayo na mga may pinagdadaanan ngayon, nakakaranas ng kadiliman, nakakaranas ng broken-heartedness. Ang hinahanap ninyo, hindi love life. Ang hinahanap ninyo, hindi rin saya na ibibigay lamang ng comedy
o kaya hindi panandali ang ginhawa na maibibigay sa inyo ng pag-inom o anumang bisyo. Ang hinahanap ninyo ay ang yakap ng ating Ama. Kaya ano pang hinihintay mo? Umuwi ka na. Magbalik loob tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng kumpisal upang ihanda ang ating sarili sa pagtanggap sa banal na piging kay Hesukristo sa banal na Eucharistia. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa mauwaing Ama nang ang kanyang pagpapatawad at pag-ibig ay matagpuan ng lahat. Panginoon, panibaguhin kami ng iyong pag-ibig. Panginoon, panibaguhin kami ng iyong pag-ibig. Para sa simbahang binubuo ng mga banal at makasalanan, upang siya ay maging tanda ng pakikipagkasundo, awa at pag-asa. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panibaguhin kami ng iyong pag-ibig. Para sa mga pari, upang tulad ng pagtanggap ng Ama sa nagbabalik loob na anak, malugod nilang tanggapin ang nagsisising makasalanan sa sakramento ng kumpisal. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panibaguhin kami ng iyong pag-ibig. Para sa mga magkakalaban sa politika, upang maging mahinahon sila sa panahon ng kampanya, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panibaguhin kami ng iyong pag-ibig. Para sa lahat ng Kristiyano, upang ang pagpapatawad ng Panginoon sa kanila, ang magbunsod na patawarin din ang kanilang kapwa, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panibaguhin kami ng iyong pag-ibig. Para sa ating natitipon, upang tanggapin natin ang mga itinakwil ng lipunan at bigyan sila ng pag-asa, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panibaguhin kami ng iyong pag-ibig. Para sa mga yumao, upang sila ay makapiling ng Diyos at makamit ang buhay na kanyang kaloob, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panibaguhin kami ng iyong pag-ibig. Sama natin sa ating panalangin ang intensyon ng mga nagpamisa at idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Amang mapagmahal, niyayakap mo nang may pagpapatawad ang mga nagbabalik loob. Tulungan kami na muling makabalik sa iyong kalinga sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para sa paghahaing nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay. Kalakip ang dalangin, amin nawang maidangal ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagot ang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong kinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Isa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. At ang kapangyarihan
Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos,
Sa harap mo ngayon, naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban, upang ang dapat naming isaloob ay iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip, at ikaw ay aming wagas na maibig sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Awitin natin ang pasasalamat. Salamat sa mga biyaya mo. Dalangin sa'yo ay pagpalain ang darating sa aming isang linggo. Salamat po sa lahat ng mga naglingkod sa ating dambana, sa lahat ng mga nagpamisa, at sa mga kasama po naming bisita ngayon na dumayo pa sa Baraswain. Welcome po kayo sa ating makasaysayang simbahan. At sa inyong lahat na naririto ngayon, salamat po at ingat po kayo pauwi. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ang inyong ulo at tanggapin ang pagpapala. Tungayan ang mga dumudulog sa iyo, O Panginoon. Pagkalooban mo ng buhay sa pamamagitan ng iyong hindi nagmamaliw na liwanag ang mga lumalakad sa anino ng kamatayan. At dalhin mo sa pinakadakilang kabutihan ang mga iniligtas ng iyong awa
mula sa masama, sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo at patuloy na tahakin ang landas ng pagbabalik loob. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.